Gusto mo bang mag-work from home or mag-transition into a freelancer or virtual assistant pero hindi mo alam paano ka magsisimula? So guys, just keep on watching these videos at ituturo ko sa inyo kung ano-ano yung mga basic requirements for you to be able to start working from home. Hello guys, this is Leah from Batangas and welcome to my channel, VA Vlogs by Leah. By the way, I am working from home for more than 2 years as a virtual assistant or VA. But before that, I work in a BPO company as a call center agent. So, nag-decide ako na mag-resign at mag-work from home na lang kasi I would like to have more time with my son. Kasi everyday na lang was a struggle na pagpasok ko sa office kasi laging umiiyak ang anak ko, nagkakabul sa akin. Ayun, so habag na habag ang fest ng anak ko. Ang drama ko yung Anyway, alam ko naman na lahat kayo ay merong kanya-kanya reason kung bakit gusto nyong mag-work from home. Kaya nga, pinilit ko na ituloy yung paggawa ng video na to para at least magkaroon kayo ng idea on how you can start. Okay, so part 1 pa lang to dun sa mga videos na i-upload ko soon. Ngayon, i-discuss ko lang muna sa inyo yung mga basic requirements na dapat yung i-prepare if you really would like to work as a VA or freelancer. So, first of all, what is virtual assistant or VA in short? So, it is a person who is performing various tasks na ginagawa din ng isang assistant in a traditional workplace like in the office. VA is working remotely from the comfort of his or her home or anywhere wherein makakapagtrabaho siya ng maayos. Next is, ano ba yung mga requirements so that you can start working from home like a virtual assistant, for example. So, syempre, number 1, you should have a stable internet connection. So, it should be at least 3 to 5 Mbps. So, why? Kasi, merong mga clients na nagre-require sila ng speed test result bago nila i-accept ang isang applicant. Or sometimes, you would go through an interview. So, ang pangit naman kung ang first impression is nagbabuffer ka or naglalag ka. And also, having a slow internet connection will affect your productivity kasi hindi mo magagawa ng mabilis yung mga task na binibigay sa'yo ng mga clients mo. Okay, so number 2 is computer. So, it's your own preference naman kung computer, desktop, or laptop ang gagamitin nyo. But most people, they would go for a laptop kasi they can bring it anywhere. For example, nawala ng internet sa bahay nyo, pwede kayong maki-hotspot sa coffee shop or to a friend's house or if you're on a vacation. Yung laptop kasi, it's portable and easy to carry anywhere. Okay, computer specs. Dapat i3 to i5 core or something similar or any quad core. And then, yung memory mo, dapat 4 gig to 8 gig, DDR3, DDR4. Tapos yung OS mo, Windows 10. Pero kung yung work mo naman ay hindi nagre-require ng mataas na OS, for example, data entry, or social media manager, or transcribing, hindi naman kailangan ng mataas na OS. Windows 7 or 8, it should be fine. Okay? Ako dati, ganun ang gamit ko, Windows 8 lang. Pero ngayon, nag-upgrade na ako to Windows 10 kasi hindi na siya kaya ng workload ko. Okay, lumipat po ulit ako dito sa kwarto kasi hindi ko na nakayanan ng ingay sa labas. At saka feeling ko parang mas maganda ako dito. Joke lang po. Well, anyway, okay, yung next requirement natin is you should have office space at home. It could be in the corner of your room, kung medyo malaki yung room mo. Basta meron ka lang paglalagyan ng isang table na pagpapatungan mo ng laptop or desktop, okay na yon. Or kung medyo malaki naman ang bahay nyo, pwede din kayo magpagawa ng isang office na para walang distraction.
Kasi ang hirap naman kung habang nagko-calls ka or may meeting kayo ng client mo, biglang may tatahol na aso, may mga pusang mag-aaway sa bubong ng bahay nyo, or kaya may mga batang naiingay sa labas, 'di ba? Alam mo 'yon, yung ang hirap-hirap nang intindihin ng kausap mo kasi super slang mag-English. Oh no! Tapos ganun pa, maingay pa sa background, 'di ba? Hindi ka talaga makakapag-focus. Tapos halimbawa, may instruction na binibigay sa yung boss mo, kasi hindi mo siya masyadong naiintindihan, 'di ba? Maapektuhan na yung trabaho mo. Kaya dapat i-consider din natin yung maayos na workplace sa bahay natin. Okay, so next is headset. Hindi naman lahat ng work ay kailangan gumamit ng headset. Mostly mga nagko-calls lang or mga appointment setter at nag-online teaching, sila lang yung talagang gumagamit ng headset. At dapat yung headset is with noise cancelling na rin. Para kung may hindi maiwasang maiingay sa labas, hindi masyadong maririnig. Okay? Pero kung mga admin task lang naman, yung mga normal na headset na ginagamit natin sa phone natin, okay na yon. Kasi gagamitin mo lang naman siya minsan kung may meeting kayo or kung biglang tatawag yung client mo. Ayun. Meron nga akong client, siya yung kaunahan kong client. Mahigit 2 years na siyang client ko. Never ko pa siyang nakita on cam, never pa kaming nag-usap sa phone or sa Skype or sa Zoom. Nag-uusap lang kami sa chat or email. Yon. Nagpapadala siya ng instruction sa akin, through video lang, nagawa siya ng video sa Loom. Yun lang yung communication namin. Never pa kami nagkausap or nagkita. Kaya yun, hindi naman talaga lahat ng client nyo lagi kayong mag-uusap. Meron talagang mga client na masaya na sila sa chat at saka sa email. Okay, so last but not the least ay yung skills. So alamin natin, ano ba yung skills na meron ka na pwede mong i-offer sa client mo or yung services na kaya mong ibigay sa client mo. Halimbawa, lagi ka bang nagpo-post or marunong ka bang mag-post sa social media, sa mga Twitter, sa Facebook, sa Instagram. So, pwede kang nag-apply as a social media manager, pero hindi lang doon yung umiikot. Alam mo yun, broad naman yung pagiging social media manager. Dapat marunong ka rin mag-run ng ads. So, konting research para alam mo yun, ready ka na mag-apply as a social media manager. Or kung mahilig kang mag-research sa Google, so pwede kang mag-apply as a researcher or lead generation. Okay? Or kung halimbawa magaling ka sa office works or admin works, like magaling ka sa mga Microsoft Word, Excel, alam mo yun, yung mga office applications, so pwede ka mag-apply as an admin assistant. Okay? Kung magaling ka sa computer, ayan. So mahalaga may alam tayo sa computer kahit basic lang para magawa natin din madali natin magawa ng maayos yung task natin. Magaling ka bang mag-English? Dati ka bang call center agent? So, pwede ka rin namang mag-apply as a customer representative or appointment setter. Okay? So, ano pa? Okay, magaling ka bang makinig? Alam mo yun, matalas ba yung pandinig mo? O pwede kang mag-apply as a transcriptionist. Makikinig ka lang ng audio or manonood ka ng video. Tapos yung mga naririnig mo, ita-transcribe mo lang siya. Yun yung tawag doon, transcriptionist or transcriber. So, medyo okay din ang kita doon. Alam niyo yun, marami naman talaga tayong skills na pwedeng i-offer sa mga client natin. Kung hindi pa tayo ganun ka-confident sa mga skills na meron tayo, pwede naman tayong mag-google kung ano-ano ba yung mga dapat natin i-enhance. Pwede rin tayong umattend ng mga training online. Meron naman dyan, merong free, merong paid. So, kayo na lang bahalang mag-research kung ano-ano yun. Pero huwag kayong mag-alala, on my next videos, i-discuss ko lahat yan. Okay, so tanong. Pwede bang maging virtual assistant or freelancer kung high school graduate ka lang? Oo naman, pwede. Mas na may skills ka at confident ka dun sa skills na kaya mong i-offer sa client mo. Pwede ka magtrabaho kahit high school graduate, walang problema doon. Kasi hindi naman ganun sa ibang bansa. Kasi sila, yung mga businessman sa ibang bansa, basta't magaling ka, basta't versatile ka, at alam mo yon, yung hardworking ka, mapagkakatiwalaan, i-hire ka talaga nila. Basta 18 years old and above ha, yon, pwedeng mag-apply, okay?
kausap natin mga foreigner, mga taga-US, hindi naman nila naiintindihan ng Tagalog. Kaya dapat marunong ka rin makipag-communicate in English, okay? Mapag-chat man yan or through phone call. Okay guys, as a friendly advice, you should invest on your skills as well if you really want to get paid high. Kung talagang gusto mong malaki yung income mo, nasa sa'yo yan, wala sa clients mo, okay? Yan yung kaibahan ng pagiging employee dito sa Pilipinas compare sa pagiging freelancer or virtual assistant. Ikaw ang mag-decide kung magkano yung gusto mong maging salary. And take note, yung salary po ng isang freelancer ay in dollar, not in peso. Itong video na to, part 1 pa lang to. So, medyo broad ang pagiging virtual assistant. Kaya, marami pa akong videos na i-upload. Okay, so on my next videos, i-discuss ko naman sa inyo ano-ano ba yung mga iba't ibang trabaho ng isang virtual assistant or ng isang freelancer, at saka what are the legit websites where you can apply, magkano ba yung sweldo ng isang virtual assistant, pwede ba din ang part-time or full-time or flexible time, how do we get paid, ano-ano ba yung mga skills pa na dapat mong na dapat meron ka for that specific task or job, for example, at saka ano ba? And also, what are the tools and softwares na dapat yung i-familiarize bago kayo mag-start as a virtual assistant, okay? Okay guys, this is the end of this video. But as what I've said, marami pa akong i-upload on my next vlogs. Kung nagustuhan mo tong video na to, please subscribe and hit the bell button as well so that you'll get notified on my next video once I upload them. Bye-bye! Come here na! Kanina ako naghihintay dyan. Ito na po, makulit kong anak. Kanina pang naghihintay.